Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Super Devo Uling System. Kabanata 741. Hanggat nandito si Taiye, hindi tayo papatalo sa alinman sa tatlong major clans. This time, ako na mismo ang gagawa ng threat. Pagkatapos magsalita ni Mountain Master Xuanzong, lumingon siya para tingnan si Ye Xuan. Maaari kang ituring na gumawa ng isang mahusay na kontribusyon sa paghahanap ng ikaapat na susi sa oras na ito. Kung maaari kang makapasok sa kalahating hakbang na soberano bago dumating ang tatlong dakilang pamilya, maaari ka ring pumasok. Salamat, Guru. Nagliwanag ang mga mata ni Ye Xuan. Hanggat gusto niya, maaari siyang makalusot kaagad sa half-step Supreme Master. Ano ang mahirap tungkol doon? Sa totoo lang, sobrang curious siya sa libingan ng general. Pagkatapos ng lahat, tiyak na magkakaroon ng mga hindi inaasahang pagkikita sa loob. Bagamat ito ay mapanganib ito, mas maraming hindi inaasahang pagkikita. Anyway, may clone pa rin siya sa Eastern Continent. Kung ang kanyang orihinal na katawan ay namatay, ang kanyang clone ay ang kanyang orihinal na katawan. Tama. Ang tatlong major clan ay siguradong hindi magdadala ng mas kaunting tao kaysa sa atin. Bale konti pa, tumango si Ching Wu. Kaagad, umalis si Mountain Master Xuan Zhongshan patungo sa Sword God Palace. Sa katunayan, ang clone ni Ye Xuan ay dinadala rin ng mga tao sa Sword God Palace. Gayunpaman, dahil sa ilang kadahilanan, hindi siya bumalik sa Sword God Palace pansamantala. Natatakot siyang mabangga si Mountain Master Xuan Zhongshan. Ngayong mapupuntahan na ang ilang, mabilis na nakarating si Mountain Master Xuan Zhongshan sa Sword God Palace at sinabi sa kanyang matandang kaibigan, Taiyi Sword God, ang tungkol sa bagay na iyon. Si Taiyi Sword God ay nag-iisa sa loob ng maraming taon. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay lumabas na siya sa pag-iisa at sumunod kay Mountain Master Xuan Zhongshan. Kasabay nito, nakahanap din si Ye Xuan ng isang tahimik na lugar upang maglagay ng palabas. Ding! Nakalusot ang host. Ang kasalukuyang level ng will seal ng Great Emperor ay 5%. Ang kaharian ay muling nasira. Uminom si Ye Xuan ng Supreme Elixir at naabot ang half-step Supreme Master. Kitang-kita niya na nagkaroon ng matinding pagbabago ang kanyang pangangatawan. Ang kanyang lakas ay hindi bababa sa 5 beses na mas malakas kaysa noong siya ay isang Peak Great Emperor. Kung nabubuhay pa ang White Dragon Sovereign, nagawa niyang patayin siya sa isang iglap gamit ang strike na iyon. Ang Great Emperors ay tatatakan ng katawan at lubos na magpapalaki ng pangangatawan. Kung ikukumpara dito, ang Ultimacy ay talagang laro ng bata. Napaisip si Ye Xuan sa kanyang sarili. Matapos masira, ang mga Ultimacy na iyon ay talagang hindi masyadong kapaki-pakinabang. Iilan lang sa mga ito ang naging kapaki-pakinabang pa rin, tulad ng Dual Space, Collapse Ultimacy, Wind Acceleration, Earth Shrink, at iba pa. Sa kabuuan, mas malakas siya kaysa sa Half-Supreme Being ng parehong antas. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik din si Mountain Master Xuanzong kasama ang isang matanda na may puting buhok. Ang taong ito ay ang Palace Master ng Taiyi Palace, Taiyi Sword God. Taiyi, long time no see. Nagmamadali rin siyang binati ni Ching Wu. Hindi ko inaasahan na nagkataon lang ang mga bagay, napabuntong hininga si Ye Xuan nang dumating ang Sword God Taiyi. Pagkatapos, tumingin siya kay Ye Xuan. Nang maramdaman niya ang aura ni Ye Xuan, nagulat din siya. Half-step supremacy, he is really a genius. Lumiwanag ang mga mata ni Ermitanyo Xuanzong. Ilang araw pa lang siyang nawala, ngunit nakalusot na si Ye Xuan mula sa pinakamataas na Great Emperor hanggang sa Half-Step Supreme. Ang bilis na ito ay sapat na para mabigla ang lahat. Kahit na binigyan niya si Ye Xuan ng 10 Supreme Sovereign Elixir, kahit na isang ordinaryong Peak Great Emperor ay hindi magagawang pinuhin ang mga ito ng kasing bilis ni Ye Xuan. Karaniwan, aabutin ng ilang buwan para pinuhin nila ang isang Supreme Sovereign Elixir. Gayunpaman, walang nakakaalam kung gaano karaming Supreme Sovereign Elixir ang nakonsumo ni Ye Xuan upang makapasok sa Half-Step Supreme. Gayunpaman, hindi ito mahalaga dahil may mas mahalagang mga bagay sa kamay.
Kung bibigyan pa siya ng 1 o 2 taon, tiyak na malalampasan niya tayo, komento ng Sword God Tai. Napakataas na ng pagsusuring ito. Gayunpaman, ninisyon ni Yezuan ang kanyang puso. Pakiramdam niya ay hindi ito magtatagal. Magka-level kaming 5. Kung magsanib puwersa kami, may kukumpara kami sa isa sa 3 malalaking pamilya. Biglang sumimangot si Ching Wo at sinabing, gayunpaman, ang aming ika-4 na susi ay orihinal na pag-aari ng pamilya Yang. Noon, ang kanilang susi ay ninakaw ng Wind Thunder Great Emperor. Bilang resulta, ang paggalugad sa mga guho ay itinulak pabalik ng 1,000 taon. Natatakot ka ba na malaman din ito ng Li family? Tanong ni Mountain Master Xuanzong. Tama, kung alam din ng Li family, magiging isa tayo sa 5 major powers. Tumango si Ching Wo at sinabi. I don't think so. The 3 major families are not that stupid. What good will it do them to have another major power? Sabi ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa likod ni Ching Wo. Siya si Qiu Yuanjia, isa pang malaking shot sa 10th Heavenly Prison. Hindi naman totoo iyon. Ang pamilya Yang ay may magandang relasyon sa pamilyang Li. Marahil ay ipapaalam nila sa pamilyang Li, sabi ni Ching Wo. Ang pangalan niya ay Hong Wenming, at isa rin siya sa 3 malalaking shot sa 10th Heavenly Prison. Kung ganoon, wala na tayong magagawa, kung tutuusin, outsiders naman tayo. Gayunpaman, nasa amin ang pang-4 na susi. Tsaka may mga official title kaming 3. Wala silang magagawa sa amin, tumango si Ching Wo. Idinagdag ni Hermit Xuanzong, bagaman hindi natin alam kung saang general kabilang ang libingan na ito, dapat mayroong isang quasi-supreme divine weapon at quasi-supreme martial arts sa loob. Kapag dumating ang panahon, kung lalaban tayo, wala silang pakialam kung mayroon kang opisyal na titulo o wala. Kung ganoon ang kaso, maaari lamang tayong maghiwalay at hindi makipagtulungan sa kanila. Kung hindi, maaari tayong atakihin ng isang grupo, sabi ng Sword God Tai. Tahimik na tumango ang lahat. Sumunod, naghintay sila ng 2 araw. Pagkaraan ng 2 araw, nakita nila ang isang malaking grupo ng mga tao na sumugod. Damn it, ito talaga ang 4 na malalaking pamilya. Nagmura si Ching Wo sa mahinang boses. Ang grupong dumating ay ang 4 na pangunahing pamilya na may 4 na susi 1,000 taon na ang nakalilipas. Sila ang pamilya Tuuba, pamilya Shangguan, pamilya Li, at pamilya Yang. Xing Wo, maaga kayo. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang unang nakarating. Tuuba family head, bakit ang Li family? Tanong ni Ching Wo sa mahinang boses. Wala nang ibang paraan. Ang Yang family ay nagdala ng balita sa Li family, kaya maaari lamang tayong umasa sa 5 malalaking kapangyarihan. Umiling si Tuuba family head. Di nagtagal, ang mga eksperto ng iba pang 3 pangunahing pamilya ay nakarating din. Ang 4 na pangunahing pamilya ay orihinal na nasa parehong malaking lungsod. Gayunpaman, pagkatapos ng 1,000 taon, ang lahat ng mga pangunahing pamilya ay lumipat. Sa makatuwid, hindi na sila magkakamag-anak, maliban sa pamilya Yang at pamilya Li. Mabilis na inilibot ni Ching Wo ang paligid. Walang gaanong tao mula sa 4 na pangunahing pamilya, 24 na tao lamang sa kabuuan. May 6 na tao mula sa bawat panig. Gayunpaman, lahat sila ay half-step supremes. Sa kanila, ang 6 na tao lamang mula sa Shangguan family ang pawang nakasuot ng itim na balabal at mga belos sa mukha. Hindi alam kung sino. Gayunpaman, nang makita ng isa sa mga tao mula sa Shangjia family si Yezuan, bahagyang nang inig ang kanyang katawan. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa ilalim ng balabal. Sa oras na ito, lumipad din ang 3 pang ulo ng pamilya. Xing Wo, ang pang-4 na susi ay ninakaw ng Wind Thunder Emperor Lord mula sa aming Li family. Sa makatuwid, ang aming Li family ay kwalipikado rin na kunin ito, sabi ni Li family head. Dahil nandito ka na, hindi ka makakaalis kahit na gusto mo. Sige, sasama na lang tayo sa 5 malalaking kapangyarihan. Walang pakialam na sabi ni Ching Wo. Pagkatapos ng lahat, ang Li family at ang Yang family ay nasa parehong panig. Kung itinaboy niya ang Li family, paano naman ang susi ng Yang family? Kabanata 742. Since that's the case, pag-usapan natin ang distribution.
Ang sabi ng Touba family head, kung magkakatuluyan tayo, maghihiwalay tayo ng pantay-pantay. Kung magkakahiwalay tayo, depende tayo sa lakas natin. Sabi ng family head ni Yang. Maaaring tanggapin ng lahat ang pamamahagi na ito dahil hindi nila binalak na magkatuluyan. Nais nilang kumilos ng nakapag-iisa. Sige, bababa na tayo. Nagkasundo ang 5 puwersa at bumaba sa pasukan ng libingan ng general. May mga kakaibang salita sa pintuan ng libingan ng general, ngunit naghanda ang mga taong naroroon. Hindi nila binuksan ang pinto, ngunit nagsimulang magbasa. Ang libingan ng general na ito ay tila kabilang sa Wolfgang General ng sinaunang dinastiyang Santo. Sabi ng isang matandang lalaki mula sa pamilya Touba, General ng Wolfgang, ang 4 na salitang ito ay nahulog sa pandinig ng lahat. Ang ilang mga tao ay pamilyar sa kanila, habang ang iba ay nakarinig sa kanila sa unang pagkakataon. Ito nga ay ang Wolfgang General. Sinasabi na ang Wolfgang General ay bihasa sa mga pormasayon at mekanismo. Mayroon siyang 3,000 Wolfgang cavalrymen sa ilalim niya, at bawat isa sa kanila ay maihahambing sa isang half-step supreme. Bulalas ng isang tao, 3,000 Wolfgang cavalrymen, 3,000 half-step supreme. Nagulat ang lahat, mukhang sinuswerte sila, kahit na ang 3,000 Wolfgang cavalrymen ay malakas, paano pa sila mabubuhay pagkatapos ng maraming taon? May nagduda. Gayunpaman, sa susunod na sandali, ang elder ng pamilya Touba na nakabasa ng mga salita sa pinto ay malamig na bumantong hininga at sinabing, itong Wolfgang General ay bihasa sa mga mekanismo at pormasayon. Ang 3,000 Wolfgang cavalry na ito ay pawang mga puppet. Pinaghihinalaan ko na ang 3,000 na pupi na ito ay nasa libingan ng general. Ano? Naningkit ang mga mata ng lahat nang marinig ito. 3,000 Wolfgang cavalrymen ay pawang mga pupi. Nangangahulugan iyon na ang mga puppet ay hindi mamamatay sa ilalim ng normal na mga pangyayari. Kung may kumuha sa kanila, magkakaroon sila ng 3,000 half-step supreme. Sinasabi na ang Wolfgang General ang kumokontrol sa 3,000 Wolfgang cavalrymen na may General Seal. Sa makatuwid, maaaring mayroong General Seal sa libingan ng general. Nagpatuloy ang matandang lalaki mula sa pamilya Touba. Selyo ng general. Iniukit ng lahat ang pangalang ito sa kanilang mga puso. Sige, buksan muna natin ang pinto. Sabi ng family head ni Yang. Tumango ang lahat. Tahimik ding inilabas ni Qingwo ang isang simple at walang palamuti na susi na tanso. Ganoon din ang ginawa ng iba pang 3 patriarch. Sabay silang naglakad at ipinasok ang susi na tanso sa keyhole. Dumagundong. Nang may pasok ang huling susi sa keyhole, saglit na nang inig ang pinto bago dahan-daang bumukas. Bukas na ang pasukan sa libingan ng general. Hindi pa nakapasok ang 5 puwersa kaya't kailangan nilang maghintay hanggang sa tuluyang mabuksan ang pinto. Boom! Sa wakas ay huminto ang simple at walang palamuti, at ang mga bagay sa loob ay naaninag sa mga mata ng lahat. Ang bilang ng mga taong naroroon, kabilang sina Yezuan at Hian, ay eksaktong 31. Ang kanilang mga kaharian ay ang pinakamahina sa mga naroroon. Ang pumasok sa mga mata ni Yezuan ay isang mahabang daanan na halos 10 metro ang lapad. Ang mga dingding at sahig ay gawa sa espesyal na jade na mukhang makinis at may kantab. Siningil sa Grand Dao, may 4 na salita sa pader na bato sa pasukan. Walang gumalaw dahil hindi ito ordinaryong lugar. Ito ang libingan ng isang general ng sinaunang dinastiyang Santo. Mukhang wala namang panganib. Titingnan ko muna. Isang dalubhasa mula sa pamilyang Li ang nagboluntaryo. Gusto siyang pigilan ng pinuno ng pamilya Li, ngunit ang kabilang partido ay sumugod na sa daanan. Maingat siyang tumakbo ng 100 metro, ngunit wala siyang nakitang panganib. Haha, ayos lang. Halina kayong lahat. Tumawa ang eksperto mula sa Li family. Ngunit sa sumunod na sandali, biglang tumigil ang kanyang ngiti, na parabang isang espesyal na ginawang palaso ang biglang tumusok sa kanyang ulo. Isang headshot, Li Ziyang. Agad na naghiyawan ang mga taga Li family. Sa kanyang ulo ay butas, ang eksperto mula sa Li family ay agad na bumagsak sa lupa. Umagos ang dugo, at namatay siya nang dilat ang mga mata. Nakita ko, naiputok ang palaso mula sa dingding. Bulalas ng isa sa grupo. Hindi lang siya, kundi maging si Yezuan ay nakakita nito. Nang huminto ang eksperto mula sa Li family,
isang maliit na butas ang biglang lumitaw sa dingding, at pagkatapos ay isang palaso ang ipinutok palabas. We can't stop. We definitely can't stop. We have to go all the way. May sumigaw ng kanyang hula. Iyon ang iniisip ng lahat sa kanilang mga puso, ngunit walang nang ahas na sumubok muli. Hindi masyadong mabilis ang araw na iyon. Hindi dapat maging problema basta mag-iingat tayo. Biglang lumabas ang isang matipunong lalaki. Siya ay mula sa pamilya Yang. Dalubhasa ako sa defensive martial arts. Let me try. Naglakad ang matipunong lalaki sa gilid ng daanan. Tutol dito ang pinuno ng pamilya Yang at ang iba pa. Pagkatapos ng lahat, ang matipunong lalaki ay mula sa pamilya Yang. Hindi, magsama pa tayo ng ilang tao. Iminungkahi ng pinuno ng pamilya Yang. Ang matipunong lalaki ay mula sa pamilya Yang. Ang ibang mga pamilya ay hindi maaaring umupo at samantalahin ang sitwasyon. I have the metal attribute. Let me do it. Nag-walk out din ang isang tao mula sa pamilya Touba. Lahat ng naruroon ay isang half-step supreme being na may malakas na pangangatawan. Ang arrow na iyon ay nakatusok sa ulo ng isang kalahating hakbang na supreme being, kaya malinaw na hindi ito ganoon kadaling harapin. Kung ilang tao ang bubuo ng isang pangkat, magagawa nilang pangalagaan ang isa't isa. Dahil ang Lee family ay nawala ng isang eksperto ngayon, ang Lee family ay dadaan sa oras na ito. Sa oras na ito, ang tatlong pamilya ay nagpadala na ng tatlong tao. Tanging panig ni Ching Wo ang naiwan. Let me do it. I have a fire clone. Sinabi ni Hong Wenming, isa sa tatlong higanti ng 10th Heaven Prison. Nang marinig ito ng lahat, bahagyang natigilan sila. Napabuntong hininga sila sa loob-loob. Ang ekspertong iyon mula sa Lee family ay namatay ng napakalungkot. Bakit kailangan niyang subukan ito mismo kung mayroon siyang fire clone? Hayaan muna natin ang fire clone. May nagmungkahi. Walang sinabi si Hong Wenming. Binuksan niya ang kanyang teritoryo at nag-condense ng fire clone sa pasukan. Ang kanyang fire clone ay pumasok sa daanan, at pagkatapos ay mabilis na tumakbo. Poof! Isang arrow ang tumusok sa flame avatar, na naging dahilan upang ito ay mawala kaagad. Gayunpaman, ang lahat ay nakakita ng ilang mga pahiwatig. We can't stop in this passageway. I'm afraid na hindi rin tayo masyadong mabilis. Let me try with a few more fire clones. Sa sandaling matapos magsalita si Hong Wenming, nag-condensed siya ng 6 na fire clone at sunod-sunod na pumasok sa passageway. Sa 6 na fire clone, ang una ay ang pinakamabilis, ang pangalawa ay ang pangalawa, at ang ika-6 ay ang pinakamabagal. Poof, poof, poof. Ang mga arrow ay pinaputok mula sa mga dingding. Habang ang mga palaso ay magsasara pagkatapos nilang mag-arrow, walang nakakaalam kung kailan sila muling lilito. Kaya naman, walang maaaring umatake sa kanila. Sa kabutihang palad, 5 lamang sa 6 na fire clone ang nawasak sa pagkakataong ito. Napanatili ng huli ang bilis nito at sumugod sa dulo. Tama, ang bilis naman. As long as we maintain this speed, we can pass through the passageway safely. Tuwang-tuwa ang lahat. Tila dumaan sila sa path of charge. Hindi nagtagal, ang fire clone ay nakarating sa dulo ng tunnel, ganap na hindi nasaktan. Fair na, Kabanata 743. Tamang maging maingat ang 5 paksayon. Pagkatapos ng lahat, ang Wolfang General na ito ay bihasa sa mga porma sayon at mekanismo. Kung sila ay padalos-dalos na pumasok, sila ay dumanas ng mabigat na casualty o kaya'y nalipol. Namatay ang isa bago pa tayo makapasok sa libingan ng general. Tahimik na nilunok ni Yezuan ang kanyang laway. Itinuring niya na ang libingan ng general ay pinaghigpitin din ng mga porma sayon na pumipigil sa paggamit ng length contraction. Sa sandaling ito, nakapasok na lahat ang pamilyang Yang na may itim na balabal. Napanatili nila ang bilis ng kanilang mga avatar ng apoy at mabilis na dumaan sa daanan. Hindi nagtagal, tanging ang 7 grupo ni Yezuan ang natira. Yezuan, Hiyan, ang libingan ng general na ito ay lubhang mapanganib. Kahit tayo ay maaaring mamatay, gusto mo bang sumunod? Tanong ni Ermitanyo Zuan Zhongshan. Si Hiyan ay kanyang personal na disipulo, at si Yezuan ay kanyang in-name na disipulo. Pareho silang may mahusay na kakayahan, at hindi niya nais na makita silang dalawa na mamatay dito.
Nagkatinginan sina Yezuan at Hian bago time na tumango. Kung ganun, wala na akong sasabihin. Sumunod kayo sa likod ko. Sabi ni Ermitanyo Zuan Zhongshan. Kasunod nito, ang kanilang grupo ng 7 ay dumaan sa Charging Avenue kung saan si Qingwo ang nangunguna sa daan at si Tai Sword God sa ibaba. Gayunpaman, nang dumaan sila sa Charging Avenue, natuklasan nilang nawala na ang 4 pang pamilya. How is that possible? Lumikulang sila sa kanto, gulat na sabi ni Hian. After that long Charging Avenue, may kanto. Sa sandaling ito, iisa lang ang landas na tatahakin nilang 7. Bagaman maaaring sila ay naunang umalis, ang pamilya Tuuba sa kanilang harapan ay dumating nang wala pang 1 segundo bago sila. Walang galaw, parang may something dito. Ingat kayong lahat, huwag kayong magkalat. Nagbabala si Ermitanyo Zuan Zhongshan. Gayunpaman, ang kanyang babala ay walang silbi. Dahil si Qingwo, na nangunguna sa daan, ay biglang lumingon at natuklasang nawala ang 6 na grupo ni Yezuan. Paano ito posible? Nagulat si Qingwo. 1 segundo ang nakalipas, narinig niya ang yabag ng 6, ngunit ngayon, lahat sila ay nawala. Kahit siya ay hindi alam kung paano nawala ang 6 na grupo ni Yezuan. Sa sandaling ito, sa isang tiyak na lugar ng libingan ng general. Nasaan siya? Hindi napigilan ni Yezuan na mapasigaw. Habang naglalakad siya, sina Hian at Mountain Man Zuanzong, na naglalakad sa harapan niya, ay biglang nawala na parang nag-teleport. Nang lumingon siya, wala na rin si Sword God Tai. Ngayon, nag-iisa na lang siya sa siping ito. Maaaring ito ay isang illusion array. Ipinikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at nakiramdam sandali. Nasa katawan pa rin niya ang supersonic but bloodline. Kahit 1,000 metro lang ang saklaw ng kanyang sentido, wala siyang maramdaman sa sandaling ito. Naroon lamang ang maputlang pader. Tila gumamit si General Zong ng kakaibang paraan para paghiwalayin sila, gaya ng teleportasyon. Kalimutan mo na, 1 tao lang. Huminahon si Yezuan. Sa anumang kaso, isa na siyang half-step Supreme Master na may kalahati ng testamento ng Great Emperor na Seliado sa loob ng kanyang katawan. Bilang karagdagan sa kanyang iba't ibang linya ng dugo, ang kanyang lakas ay hindi hihigit sa 10 o 15% na Supreme Master. Una, sinubukan niya ang ground shrink, at tulad ng inaasahan, hindi siya makalusot sa sahig. Tanging ang ground walking lang ang makapagpapabilas ng kaunti. Sa likod natin ay ang charging path. Isa lang ang daan, at diretso lang ako. Ang bawang sword sa kamay ni Yezuan ay biglang nabasag, at pagkatapos ay mabilis itong gumalaw sa paligid niya. Maaaring sunugin ng kalahating hakbang na Supreme Master ang kanyang vital energy, at ang bilis ng bawang wind-killing array ay tumaas ng ilang beses. Anyway, mayroon siyang Divine Tree of Life bloodline, at ang pagsunog ng kanyang vital energy ay libre, kaya magagamit niya ito ayon sa gusto niya. Maingat na kumilos si Yezuan. Wala siyang fire clone, kaya maaari lamang siyang makipagpalitan ng ilang true mystic realm puppet mula sa sistemang lumalamon upang tuklasin ang daan. Sa dulo ng daanan na ito, may sanggang daan ang daan. Una niyang sinubukan ang isa, ngunit sa hindi inaasahan, lumakad siya pabalik mula sa isa. Wala na bang ibang paraan? Nagmura si Yezuan at nabigla. Buti na lang nawala siya, pero bakit wala man lang siyang paraan? Mamamatay na ba siya? Hindi, mayroon pa ring isang paraan upang pumunta, at iyon ay ang charging path. Nagmamadaling bumalik si Yezuan sa dulo ng charging path. Sa pagtingin sa malayo, nakita niyang walang sinaunang pinto sa dulo ng charging path. Nangangahulugan ito na ang Great Path of Charge na ito ay hindi katulad ng nauna. Sa sandaling ito, biglang nakita ni Yezuan ang isang figure na lumitaw sa dulo ng charging path. Ito ay isang halimaw na nakasuot ng baluti, at sa likod ng halimaw na ito, mayroong isang taong nakasuot ng baluti. Gayunpaman, ang taong ito at ang halimaw ay konektado, at ang nakabaluti na tao ay nakasuot ng parehong baluti ng hayop. Nang makita ito, isang pangalan ang biglang pumasok sa isip ni Yezuan. Wolffang Cavalry. Whoosh! Whoosh! Bigla, ang Wolffang Cavalry na ito ay nagsimulang maniningil, at ang malaking saber sa kanyang kamay ay nakataas sa itaas ng kanyang ulo. Sa isang kisap mata, siya ay nagwalas sa harap ni Yezuan at naglaslas ng malakas.
Swish! Ang malaking saber ay nalaslas, ngunit ang after-image ni Ye Zuan ay nawasak. 36 na nagpapatong na mga larawan. 256 layers ng tumibok na lupa. Ang slash na ito ay direktang tumama sa Wolffang Cavalry, at sa susunod na sandali, itong Wolffang Cavalry ay napunit, at ang baluti ay nagkalat sa lupa. Ang 256 layers of the throbbing earth ay ang malalim na kahulugan ng disintegration, at kasabay nito, nagkaroon din ito ng disintegration effect. Ang kasalukuyang slash ni Ye Zuan ay marahil isang bagay na kahit na ang isang eksperto na nagselyado ng 10% ng kalooban ng Great Emperor ay hindi maaaring harangan, lalo pa itong Wolffang Cavalry. Magandang gamit ang baluti na ito, ingatan mo muna. Lumapit si Ye Zuan. Ang Wolffang Cavalry ay binubuo ng mga piraso ng dark gray na armor, at sa loob, mayroong vacuum. Gayunpaman, nang lumakad si Ye Zuan, napagtanto niya na ang mga piraso ng sandata na ito ay hindi maaaring itago sa devouring space. Kasabay nito, nagsimulang mag-vibrate ang piraso ng baluti sa kanyang kamay. Ano? Nagmamadaling itinapon ni Ye Zuan ang piraso ng baluti sa kanyang kamay. Sa susunod na sandali, ang mga piraso ng baluti na ito ay parang mga magnet, at biglang muling pinagsama sa Wolffang Cavalry. F***6. Tumalon si Ye Zuan sa takot, at sa isa pang laslas, muling nagkawatak-watak ang Wolffang Cavalry. Ang sandata ng Wolffang Cavalry ay hindi maitago, at automatikong muling buuin. Malakas ang depensa nito, at bagamat hindi malakas ang individual na lakas nito, sapat na ang mga katangiang ito upang magdulot ng kaguluhan sa iba. Naghintay ng ilang sandali si Ye Zuan, at nang mapagtanto niya na ang Wolffang Cavalry ay muling nagsasama-sama, muli niyang nilaslas at ikinalat ito. Kung hindi ko kayang panatilihin ang baluti, hindi ko rin kayang itago ang mga armas. Mukhang kailangan kong kunin ang General Seal. Napaisip si Ye Zuan, at pagkatapos ay nagsimulang mag-explore. Hindi niya alam kung ano ang mga panganib sa Charge Avenue na ito, kaya napakaingat niya. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, nabigo ang kanyang hula. Ang daan na ito ay napakakaraniwan, at walang anumang panganib. Pagkatapos maglakad ni Ye Zuan sa avenue na ito, nakita niya ang isang stone tablet na may 3 linya ng mga pangalan dito. Calm Heart Lake, nagpapatunaw ng gusali, lugar ng pagsasanay. Sa likod ng tapyas na batong ito, may 3 malalaking pinto, bawat isa ay may 3 pangalan sa tapyas na bato. Diretso ba itong humahantong sa 3 lugar na ito? Medyo nalito si Ye Zuan. Ang smelting building ay dapat na isang lugar para magpanday ng mga armas, mekanismo, at puppet. Hindi na kailangang sabihin, ang lugar ng pagsasanay ay isang lugar na ginamit upang sanayin ang mga sundalo. Kabanata 744. Teka, ito ang libingan ng general. Dapat ay walang mga kawal dito, mga puppet lang at Wolffang Cavalry. Ang smelting building ay maaaring maging isang bitag, at ang training ground ay maaaring magkaroon ng malaking bilang ng Wolffang Cavalry. Alin ang dapat kong puntahan? Panipi, napaisip si Ye Zuan habang nakatingin sa paligid. Wala siyang nakitang ibang daanan. Hindi man lang siya makaalis sa libingan ng general, kaya kailangan niyang pumili ng isa. Hindi kilala ang Calm Heart Lake. Tinanggal. Ang smelting building ay marahil isang bitag. Masyadong delikado para sa akin. Tinanggal. Pupunta ako sa training ground. Nagdesisyon si Ye Zuan. Pagkatapos, itinulak niya ang pinto ng training ground at pumasok. Isang mystic realm. Panipi. Sa wakas ay naunawaan ni Ye Zuan kung bakit siya nahiwalay sa iba. Ang libingan ng general ay isang mystic realm, at lahat sila ay dumaan sa iba't ibang pasukan sa iba't ibang mystic realms. Ang pintong ito ay ang pasukan din sa isang mystic realm. Hayaan mo akong tingnan kung ano ang nasa training ground na ito. Nang pumasok si Ye Zuan sa training ground, ang pinto sa likod niya ay sumara. Ang training ground ay isang malaking arena, ngunit maraming mga manunood na nakatayo at mga upuan sa paligid nito. Tumingin si Ye Zuan sa paligid at napagtanto na ito ay katulad ng Colosseum sa Roma. Walang kahit isang tao sa training ground, ni may mga puppet o anumang bagay na katulad niyan. Isang stone tablet lang ang naroon. May ilang linya ng mga salita doon. Nang makita ito ni Ye Zuan, nagulat siya. Wolffang Cavalry Challenge.
Nagtaas ng kilay si Yezuan. Sa Wolfang Cavalry Challenge, isang Wolfang Cavalry Rider ang lalabas sa simula. Matapos siyang talunin, 2 Wolfang Cavalry Riders ang lilito ng sabay, at iba pa. Mula sa ika-5 hanggang sa ika-10 yugto, magkakaroon ng mga gantimpala. Kasabay nito, ang mga gantimpala ay napaka-mapagbigay. Ang gantimpala para sa ika-5 yugto ay 100 Supreme Pills. Ang gantimpala para sa ika-10 yugto ay isang quasi-supreme divine weapon. Tanging ang mga nakapasa sa ika-5 yugto ang maaaring umalis sa lugar ng pagsasanay. Kung hindi, mamamatay sila sa katandaan dito. Nagsisimula ito sa isang Wolfang Cavalry Rider, at iba pa. Kung gusto mong umalis sa training ground, kailangan mong lumaban mula 1 hanggang 50. Hindi ba ito masyadong malupit? Nagulat si Yezuan. Nakita niya ang lakas ng Wolfang Mount. Kung nakita ng White Dragon Sovereign ang Wolfang Mount, hindi niya magagawang talunin ang mga ito sa maikling panahon. Upang talunin ang 50 Wolfang Cavalrymen sa isang labanan ay hindi isang simpleng bagay. Kung tutuusin, magtatagal bago niya mabawi ang nasunog niyang true energy. Ang pagitan sa pagitan ng dalawang laban ay hindi maaaring lumampas sa 10 minuto. Kung hindi, ang kalkulasyon ay muling kakalkulahin. Ito ang tuntunin ng troop training field. Sa lugar na ito, kailangan ng isa ang parehong lakas at kakayahan sa pagbawi. Kung ang isang tao ay hindi makontrol ang pagkonsumo ng kanilang true chi at naubusan ng mga items sa pagbawi, kung gayon sila ay talagang mamamatay sa katandaan dito. Out of the 30 or so people, ako lang ang pumili ng training ground. Hindi naman dapat pwede yon. Ang lugar na ito ay dapat na isang malayang lihim na kaharian. Kasabay nito, mayroong hindi mabilang na mga lugar ng pagsasanay. Panipi, napaisip si Yezuan sa kanyang sarili habang papasok siya sa ring. Sa sumunod na sandali, narinig niya ang isang malalim na boses. Binata, tinatanggap mo ba ang hamon? Nagulat si Yezuan at agad na nag-react. Ito dapat ang boses ng Wolfang General. Sa kanyang antas, maaari rin niyang panatilihin ang kanyang boses sa loob ng libu-libong taon. Ito ay wala. Gayunpaman, ang isang nakakamalay na boses ay isang natitirang pag-iisip. Hindi ito magagawa ni Yezuan sa ngayon. Oo, tumango si Yezuan. Mabuti. Sumunod, bumukas ang isang malaking pinto sa tabi ng singsing at lumabas ang isang Wolfang Mount. Ang Wolfang Mount na ito ay eksaktong kapareho ng nakita ni Yezuan dati. Ito ay isang kombinasyon ng sandata ng tao at baluti ng lobo. May hawak itong malaking talam at puno ng layuning pagpatay. Kotsa, kotsa, kotsa. Matapos lumitaw ang Wolfang Mount na ito, agad itong umangkas patungo kay Yezuan. 36 na nagpapatong na imahe. 256 na layered earth pulse. Fang, fang, fang. Ang Wolfang Mount na ito ay agad na nasira at nakuha ni Yezuan ang kanyang unang tagumpay. Susunod, itong Wolfang Mount ay nagreporma. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi nito inatake si Yezuan. Sa halip, tahimik itong naghintay. Bata, mayroon kang 10 minuto upang magpahinga. Muling tumunog ang malalim na boses. Ang mga taong nagel-inang sa antas ni Yezuan ay hindi tanga. Alam nilang lahat na kahit isang strike lang ng chi ang ginamit nila, kailangan nilang bumawi. Pagkatapos ng lahat, ang tibay ay ang pinakamahalagang bagay sa lugar ng pagsasanay na ito. Gayunpaman, hindi ito kailangan para kay Yezuan. Gamit ang Sacred Tree of Life, nabawi na niya ang lahat ng kanyang chi. Maging ang lakas na ginamit niya sa paghawak ng kanyang espada ay nakabawi. Hindi na kailangan. Simulan mo na. Mahigpit na hinawakan ni Yezuan ang bawang sword at malamig na sinabi. Ang natitirang pag-iisip ng Wolfang General ay hindi gaanong sinabi. Sa susunod na sandali, isa pang Wolfang Mount ang lumabas mula sa likod ng pinto. Ngayon, ito ang ikalawang round, 2 laban sa 1. Imposibleng lumipad sa libingan ng general. Kung gusto mong makapasa, kailangan mong mabilis na talunin itong Wolfang Mounts. Agad na inatake ni Yezuan at pinaghiwa-hiwalay ang 2 Wolfang Mounts na nakakuha ng tagumpay. Muli, hindi siya nag-aksaya ng oras at nagpatuloy sa paghamon. 3, 4, 9, 10. Kahit na 10 Wolfang Mount ang sabay-sabay na umatake, matatalo pa rin sila ni Yezuan sa isang iglap.
10 round ay isang round. Nalampasan na ni Yezuan ang isang round. Pagkatapos ng 4 pang round, makukuha na niya ang reward para sa 5th round at umalis sa training ground. Gayunpaman, ang layunin ni Yezuan ay hindi ang ika-5 round, ngunit ang ika-10 round. Ang bawang sword ay hindi masama. Kahit na ito ay inalagaan sa loob ng ilang dekada, ang isang quasi-supreme divine weapon ay may mas mataas na antas kaysa sa isang void divine weapon. Kung makukuha ito ni Yezuan, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay tataas ng malaki. Hindi lang iyon, mayroon ding quasi-supreme divine weapon ang ika-9 na round. Ito ay isang bagay na lubhang kailangan niya. Sa madaling salita, haamon siya ng maraming round hanggat kaya niya. Fang! 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 Ituloy! 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 Malakas at malakas ang boses ni Yezuan. Wala pang 5 minuto, mula sa isang round ay naging 49. Ngayon, ito na ang ika-50 round. Isa laban sa 50. Kung ibang tao, napakahirap. Pagkatapos ng isang round hanggang 50, ang kanilang true chi ay mauubos. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Sa sandaling ito, isa pang Wolfang Mount ang lumabas sa pintuan. 50, kama lang. Halika na. Muling nabasag ang bawang sword sa kamay ni Yezuan. Laban sa Wolfang Mounts na ito, ang paggamit ng bawang wind formation ay ang pinakamahusay na paraan. Boom! Sa sandaling natapos ni Yezuan ang kanyang mga salita, ang 50 Wolfang Mounts ay agad na sumingil. Hindi maaaring lumipad ang isa sa libingan ng general. Tumalon man ang isa, ilang metro lang ang taas nila. Kung ang isang ordinaryong tao ay aksidenteng nahulog sa charging wave ng 50 Wolfang Mounts, tiyak na mahak sila hanggang sa mamatay. Hawak ni Yezuan ang isang high-grade na Void God weapon sa kanyang kamay at biglang inatake ang Wolfang Cavalry na sumisingil. Sa susunod na sandali, isang alon ng mga anino ng espada ang sumalakay sa Wolfang Cavalry. Double space, 36 overlapping shadows, 256 layers ng Earth Pulse. Kabanata 745. Ibinigay ni Yezuan ang lahat. Habang kinokontrol ang 8 matutulis na blades para atakihin ang Wolfang Cavalry, ginamit din niya ang dual space at 36 overlapping shadows para gumawa ng butas sa Wolfang Cavalry habang nakatayo siya sa parehong lugar. Sa oras na ang 50 Wolfang Cavalry ay dumating sa harap ni Yezuan, 20 o higit pa sa kanila ang natitira. Sa sandaling ito, humakbang pasulong si Yezuan at pinatay ang kanyang pagpasok. Sa wala pang 3 segundo, ang 20 Overwolfang Cavalrymen ay nagkawatak-watak. Binata, nalampasan mo na ang ika-5 yugto. Gagantimpalaan ka ng 100 Supreme Pills. Nang matapos ang Wolfang General sa kanyang pangungusap, isang yin at yang ring ang nahulog mula sa langit. Mayroong 100 Supreme Pills sa loob nito. Kasabay nito, muling nagsama-sama ang 50 Wolfang Cavalry at tahimik na tumingin kay Yezuan. Sapat na dapat ang 100 Supreme Pills para makalusot ako. Mabilis na lumapit si Yezuan at kinuha ang yin at yang ring. Ding! Nakalusot ang host. Ang kasalukuyang Emperor's Intent Seal ay 10% na kumpleto. Na-notify ang system. Sa katunayan, pinahintulutan siya ng 100 Supreme Pills na makalusot minsan. Ang Emperor's Intent Seal ay maaaring makapagpataas ng husto sa pangangatawan ng isang tao. Kahit na gumamit ng Heaven Incinerating Flame sa harap niya ang isang Thick Great Emperor, hindi siya masasaktan kahit hindi niya ipagtanggol ang sarili niya. Ang bilis ko tumaas ng at least 30%. Kung gusto kong pumasa sa 10th stage kanina lang, medyo mahirap. Pero ngayon, it's a piece of cake. Nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Ang ika-10 yugto ng Troop Training Grounds ay upang harapin ang 100 Wolfang Cavalry sa parehong oras. Hindi ito isang bagay na madadaanan ng isang ordinaryong tao. Gayunpaman, ang kanyang mga pag-atake ay maaaring agad na pumatay sa Wolfang Cavalry at ang kanyang bilis ay ilang beses na mas mabilis kaysa sa kanila. Sa kanyang lakas, hindi magiging problema para sa kanya na madaling pumatay ng 100 Wolfang Cavalry. Bata, gusto mo bang ituloy o umalis? Kung magpapatuloy ka, kailangan mong hamonin muli kung mab-I-go ka, at hindi na mare-refresh ang reward. Panipi, muling tumunog ang malalim na boses. Nang marinig iyon, sumagot si Yezuan ng walang pag-aalinlangan, magpatuloy.
Ang ika-5 yugto ay 100 Supreme Pills, ang ika-6 na yugto ay 500 Supreme Pills, at ang ika-7 yugto ay 1,000 Supreme Pills. Ito ay dapat na 1,500 Supreme Pills, na dapat ay sapat para kay Yesuan na makalusot muli. 1,500 Supreme Pills. Kung ito ay ibinigay sa iba, maaari lamang silang makalusot ng 2 o 3 beses. Gayunpaman, si Yesuan ay may mas maraming karanasan kaysa sa iba, kaya tinatayang 1 beses lang siya makakalusot. 51, 52, 53, si Yesuan, na nakalusot, ay mas bihasa na ngayon sa pagpatay. Sa tuwing maglalaslas siya, makakapatay siya ng 2 o 3 Wolfang Cavalry. Hindi siya gugugol ng higit sa 3 segundo sa isang labanan. Binata, binabati kita sa pagpasa sa ika-6 na yugto. Ito ang iyong gantimpala. Isa pang universe ring ang nahulog mula sa langit. Nagmamadaling lumapit si Yesuan at nilamon ang 500 Supreme Pills sa loob. Bagamat hindi tumaas ang kanyang kaharian, ang kanyang paglilinang ay bumuti ng malaki. Makalipas ang 1 minuto, Bina, congratulations sa pagpasa sa ika-7 yugto. Ito ang iyong gantimpala. Isa pang interspatial ring ang nahulog sa lupa. Tuldok 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 15%. Kapag nalampasan na niya ito, maaari niyang linangin ang sovereign golden body at maging isang tunay na sovereign. Haha, ang kasalukuyang ako ay madaling dumaan sa 10 yugto. Tuldok 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 tuldok. Hindi napigilan ni Yesuan na matawa. Ituloy. Tuldok. 71, 72, 73. Tuldok. Pinatay ni Yesuan ang kanyang pag-akyat. Bagamat hindi tumaas ang kanyang kaharian, patuloy na lumalakas ang kanyang lakas. Binabati kita, binata. Nalampasan mo na ang ika-8 yugto. Ito ang iyong gantimpala. Isa pang interspatial ring ang nahulog. Ang gantimpala para sa ika-8 yugto ay hindi isang Supreme Pill, ngunit isang mapa. Isang mapa ng libingan ng general. Matapos makuha ni Yesuan ang mapa, mabilis niyang kinopya ito sa engulfment system. Calm Heart Lake, Smelt Building, Training Grounds, at Palasyo ng General. Tiningnan ito ni Yesuan. Ang pinakamahalagang bagay sa libingan ng general ay dapat ang selyo ng general. Pagkatapos ng lahat, ito ang susi sa pagkontrol sa 3,000 sundalo ng Wolfang Cavalry. Ituloy, sigaw ni Yesuan, 81, 82, 83. Hindi nagtagal, pumasa si Yesuan sa ika-9 na yugto. Young man, congratulations sa pagpasa sa 9th stage. Maaari kang pumili ng quasi-supreme martial technique. Nang matapos magsalita ang Wolfang General, isang listahan ang lumitaw sa harap ni Yesuan. Napuno, ito ng mga pangalan ng martial techniques. Ang aking 36 overlapping shadows at disintegration esoteric skill ay maihahambing sa isang quasi-supreme martial technique. Hindi rin masama ang bilis ko. Medyo nag-alinlangan si Yesuan. Pagkaraan ng ilang sandali ay nakapag-isip na rin siya sa wakas. The Nether Dragon Ghostly Force. I choose this one. Sigaw ni Yesuan. Ang Nether Dragon Ghostly Force ay hindi isang nakakasakit na martial technique. Gayunpaman, maaari nitong dagdagan ang kanyang lakas, tulad ng pag-angat ng mabigat bilang liwanag at pag-aangat sa banayad bilang mabigat. Unang sinunog ng Nether Dragon Ghostly Force ang vital energy ng isang tao, pagkatapos ay naging Nether Dragon Ghostly Force para dagdagan ang lakas ng isang tao. Kung tumakbo si Yesuan sa lupa, ang Nether Dragon Ghostly Force ay magkakaroon ng parehong epekto. Iyon ang dahilan kung bakit ito pinili ni Yesuan. Maaari nitong mapataas ang lakas at bilis ng pag-atake ng isang tao. Ito ay isang magandang pagpipilian. Pagkatapos sumagot ni Yesuan, isang lihim na manual ang biglang nahulog sa lupa. Mabilis itong kinuha ni Yesuan at kinopya ito sa sistemang lumalamon. Ding! Natutunan ng host ang Nether Dragon Ghostly Force. Mabuti ang pagkakaroon ng sistema ng paglamon. Maaaring kailanganin ng iba ang 1 o 2 taon para matutunan ang martial technique. Ngunit kailangan lang ni Yesuan ng 1 segundo para matutunan ito.
Ngayon, nakapasa na si Yezuan sa ika-9 na yugto. Isang yugto na lang ang natitira. Ituloy, sigaw ni Yezuan. Sa susunod na sandali, isa pang Wolfang Cavalry ang lumabas mula sa isa pang daanan. Mayroong 71 sa kanila. Natuto lang si Yezuan ng quasi-supreme martial technique at gusto niya itong subukan. Nether Dragon Ghostly Force, 36 Overlapping Shadows, Pulse of the Earth 256 Layers. Hinawakan niya ang bawang sword at nilaslas. Pang! 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 Ang Wolfang Cavalry na kasisimula pa lang mag-charge ay nahati agad sa 12-dosenang piraso. Sa orihinal, ang pag-atake ni Yezuan ay makakahati lamang ng 3 hanggang 4 na piraso sa pinakamaraming bahagi. Ngayon, mayroong higit sa 10 piraso. Kahit na ginagamit niya ang bawang sword at hindi isang ordinaryong high-grade na Void God weapon, hindi dapat ganoon kalakas ang kapangyarihan nito. Tinansya ni Yezuan na 8 piraso lang ang pinakamarami niyang mahati. Pagkatapos gamitin ang Nether Dragon Ghostly Force, dumobble ang kapangyarihan. Shoo! 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 Sunod-sunod na kumikislap ang mga ilaw ng espada. Bago pa man maabot ng 70 o higit pang Wolfang Cavalry si Yezuan, sila ay naging gulo at ganap na nagkawatak-watek. Hindi lamang iyon, ang ilan sa mga sandata ng Wolfang Cavalry ay nabasag sa ilalim ng mga pag-atake ni Yezuan. Ang baluti ng Wolfang Cavalry ay napakatigas. Ito ay espesyal na pinino ng Wolfang General. Si Yezuan ay nakipaglaban noon sa 70 laban at hindi man lang nabasag ni isang piraso ng baluti. Ngayon, maaari niyang basagin ang baluti sa isang pag-atake. Kabanata 746. Ituloy, biglang sumabog ang kumpiyansa ni Yezuan. 72, 73, 74. Napakabilis, tinalo ni Yezuan ang 79 na Wolfang Cavalry sa parehong oras. Ang Wolfang Cavalry na ito ay nasa isang malungkot na kalagayan. Ang ilang bahagi ng mga ito ay nabasag ni Yezuan at hindi na muling mabuo. Medyo malakas ang Wolfang Cavalry na ito. Bagamat nakakalungkot na sirain sila, wala pang 100 sila dito. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Ang kanyang layunin ay ang General Sale din. Sa tansya niya, mayroon na siyang lakas upang makipagkumpetensya sa iba pang paksayon para sa General Sale. Binata, hindi madali ang huling. Hamon, gusto mo bang ituloy? Muling tumunog ang boses ng Wolfang General. Nagtaas ng kilay si Yezuan. Hindi madali. Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng 79 na Wolfang Cavalry at 100 Wolfang Cavalry? Sa tingin ko ang huling Wolfang Cavalry ay hindi isang ordinaryong tupay. Agad na naunawaan ni Yezuan at tumango. Ituloy, bitik. Sa sumunod na sandali, ang tunog ng mga yabag ay nanggaling sa itim na tunnel sa kanyang harapan. Tulad ng inaasahan, hindi ito ordinaryong Wolfang Cavalry. Ito ay mga yapak ng tao. Bahagyang sumimangot si Yezuan at tumingin sa harapan. Hindi nagtagal, lumabas ang isang lalaking may mahabang saber na nakasuot ng dark gray na armor. Ito si Deputy Longblade. Kaya niyang lumaban ng 100 mag-isa. Ang boses ng Wolfang General ay tumunog. Kahit ano pa yan, halika. Hinawakan ni Yezuan ang bawang sword sa kanyang kamay. Sa ganitong sitwasyon, ang bawang wind formation ay hindi gaanong magagamit. Ang Wolfang Cavalry ay hindi naging banta kay Yezuan. Sa kabilang banda, ang Deputy Longblade na ito ay hindi tao. Isa lang itong puppet. Wala man lang itong aura, kaya medyo nag-iingat si Yezuan. Boom! Inalag ni Deputy Longsaber ang saber sa kanyang kamay. Kaagad, ang 79 na Wolfang Cavalry ay umaban. Haharapin muna kita ng basura. Malamig na ngumuso si Yezuan habang kinakaharap niya ang 79 na Wolfang Cavalry sa kanyang harapan. Sa nakaraang labanan, nilabanan niya ang isa laban sa 79 at natalo silang lahat bago pa man sila makasingil. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito magiging simple. Nether Dragon Ghost Force, 36 na magkakapatong na anino. Throbbing Pulse of the World 256 na layered waves. Ipinagpatuloy ni Yezuan ang kanyang nakakatuwang pag-atake. Ang sunod-sunod na hanay ng Wolfang Cavalry ay nataman at nagkawatak-watek. Gayunpaman, ang ilan sa mga pag-atake ay hinarang ng Longblade Deputy General na biglang sumugod sa harapan.
Maaari bang ang sandata na iyon ay isang quasi-supreme spirit treasure? Panipi, nanlaki ang mga mata ni Yezuan, ngunit wala siyang oras para mag-isip, dahil ang Long Saber Deputy General na ito ay biglang bumilis. Ano? Sa oras na nag-react si Yezuan, itinaas na ng kanyang kalaban ang kanyang mahabang sable sa itaas ng kanyang ulo at nilaslas pababa. Hiss! Sa malutong na tunog, naputol ang kanang balikat ni Yezuan. Buti na lang at nag-react siya sa oras. Kung hindi, ang kanyang ulo ay nahahati sa kalahati. Bawang sword, break, nagmamadaling isinaaktibo ni Yezuan ang kanyang Zinchi, hinati ang bawang sword at inatake ang Saber Deputy General. Naputol ang kanyang kanang braso at kanang balikat, ngunit hindi ito mahalaga. Ang mahalaga ay nasa harap niya mismo ang Saber Deputy General. Kung hindi niya ito seseryosohin, babayaran niya ang presyo sa dugo. Hlang, hlang, hlang. 8 matutulis na talim ang nakipagsagupaan sa sandata ng Deputy General ng Saber, na nagbunga ng marahas na metallic clang. Kasabay nito, mabilis na umatras si Yezuan. Ang Saber Deputy General ay walang balak na habulin si Yezuan. Sa halip, nilaslas niya ang 8 talam. Bitik. Ang isa sa mga talam ay nahati sa kalahati ng Saber Deputy General. F***. Ang mga mata ni Yezuan ay malapit nang lumabas sa kanilang mga socket. Ang bawang sword na matagal na niyang ginamit ay talagang winasak ng Saber Deputy General. Ano ang gagamitin niya sa hinaharap? Bawang sword, go! Hindi na kontrolado ni Yezuan ang natitirang 7 blades para salakayin ang Saber Deputy General. Sa halip, inatake niya ang natitirang Wolffang Cavalry. Fang! 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 Ang Saber Deputy General ay tumalikod at kinasuhan si Yezuan. Nagdilim ang mukha ni Yezuan. Napasulyap siya at napagtanto na hindi pa siya natapos ng sagradong puno ng buhay. Lumaki lang hanggang siko ang kanang braso niya. Mabilis siyang naglabas ng Upper Virtual God Weapon at sumakay sa Wolffang Cavalry. Biglang bumilis ang Saber Deputy General at nahuli siya ng walang bantay. Kung ito ay one-on-one na labanan, maiiwasan pa rin ni Yezuan ang kanyang pag-atake. Gayunpaman, hindi ito one-on-one na labanan. Kung hindi niya muna inalagaan ang Wolffang Cavalry at napapalibutan siya, hindi maiisip ang mga kahihinatnan. Bukod dito, maaari niyang gamitin ang Wolffang Cavalry para pansamantalang harangan ang Saber Deputy General. Napakabilis, ang kanang kamay ni Yezuan ay nakabawi sa orihinal nitong estado. Naglabas siya ng isa pang high-grade na Void Divine Weapon at ginamit silang dalawa para baliw na talunin ang Wolffang Cavalry. 50, 40, 30, si Yezuan ay sumakay lamang sa hukbo ng Wolffang Cavalry nang wala pang 2 segundo, ngunit wala pang 20 Wolffang Cavalry ang natitira. Kasabay nito, si Yezuan ay muling tinarget ng Saber Deputy General. Mag-away tayo, sigaw ni Yezuan na may hawak na bawang sword sa kanyang kamay. Bagamat ang isang bahagi ng bawang sword ay naputol sa kalahati, maaari pa rin itong muling buuin. Ang pagkakaiba sa lakas ng pag-atake sa pagitan ng Upper Virtual God Weapon at ng bawang sword ay kasing taas ng 50%. Ito ang naging epekto ng pag-aalaga. Nether Dragon Ghost Force. 36 na magkakapatong na anino. 256 layers ng Earth Pulse. Buong lakas ding umaatake si Yezuan. Kahit na ang dual space ay walang gaanong epekto sa Saber Deputy General, ito ay mas mabuti kaysa wala. Whoosh whoosh. Ang sable sa kamay ng Saber Deputy General ay isang quasi-supreme divine weapon. Sa makatuwid, hindi nang ahas si Yezuan na labanan siya ng direkta. Repulsive Acceleration, Wind Acceleration, Wings of the Wind, Ground Walking, 5 Agility Advancements, at Windbreaker. Dahil sa mga salik na ito, bahagyang mas mabilis si Yezuan kaysa sa Saber Deputy General. Kung hindi, si Yezuan ay napatay na sana ng Saber Deputy General. Boom! 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 Nag-counter-attack si Yezuan habang iniiwasan ang mga pag-atake ng Saber Deputy General. Gayunpaman, masyadong mabilis ang reaksyon ng Saber Deputy General. Bukod dito, ang quasi-supreme divine weapon sa kanyang kamay ay maaaring hatiin ang kanyang mga pag-atake sa kalahati. Kaya naman, kung gusto ni Yezuan na manalo, kailangan niyang mahuli siya ng walang bantay. Sa sandaling ito, nagsisisi si Yezuan.
Mayroon siyang 5 divine bloodline sa kanyang katawan. Ang huli ay ang Gemini bloodline. Sa Gemini bloodline, hanggat sumanib siya sa kanyang clone, tataas ng 10% ang kanyang combat power. Gayunpaman, kung may clone si Yezuan ngayon, tiyak na madali niyang mapapatay ang Deputy General na ito. Sa kasamaang palad, ang kanyang clone ay nasa Eastern Continent pa. Kung gusto kong manalo, kailangan kong duguan. Kailangan kong lumaban. Kinagat ni Yezuan ang kanyang mga ngipin at biglang sumugod. Sa pagkakataong ito, gusto niyang palitan ng dugo ang dugo. Swish! Itinaas ng Saber Deputy General ang kanyang saber at pinutol ang kaliwang balikat ni Yezuan. Kasabay nito, ang kanang kamay ni Yezuan ay nilaslas gamit ang kanyang espada. Boom! 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 Ang Saber Deputy General ay tinamaan at pinalipad. Inihanda ni Yezuan ang kanyang sarili para sa labanang ito sa mahabang panahon. Kung tutuusin, kung hindi siya mag-iingat, mapuputulan siya sa kalahati. Kabanata 747. Sa kabutihang palad, ang sandata ng Deputy General ay hindi isang quasi-supreme divine weapon. Ang paghampas ng espada ni Yezuan ay nagdulot pa rin ng mga bitik dito. Effective naman, namilog ang mga mata ni Yezuan. Bagamat hindi niya kayang tapusin ang Deputy General sa isang pagkakataon, magagawa niya ito ng ilang beses pa. Gayunpaman, hindi niya kayang gumawa ng anumang pagkakamali. Kung hindi, ang kanyang ulo ay tadtad sa kalahati. Lagok. Nilunok ni Yezuan ang kanyang laway at hinintay na gumaling ang puno ng buhay sa kanyang kaliwang braso. Ang Deputy General ay isang kapot lang kung tutuusin. Wala siyang malay. Ito ay magandang balita. Sinasamantala ang katotohanang pinalipad ang Deputy General, mabilis na tinapos ni Yezuan ang natitirang Wolfang Cavalry. Patayin! Muling naningil ang Deputy General. Umakyat din si Yezuan para salubungin siya. Rip! Ang bagong laki na kaliwang braso ni Yezuan ay naputol muli. Kasabay nito ang paglaslas niya sa Deputy General. Kotsa! Lumaki ang mga bitik sa baluti sa tiyan ng Deputy General. Isang hampas pa at mababasag na ito. Kotsa! 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 Umalangaw-ngaw ang tunog ng pagkabasag ng metal. Gumamit si Yezuan ng ilang armas bilang pain at sa wakas ay winasak ang tiyan ng Deputy General. Hanggat makakatagal pa siya ng kaunti, ang Deputy General ay tadkerin ni Yezuan sa kalahati. Sa oras na iyon, ang Deputy General na walang mga paa ay walang dapat ikatakot. His! 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 Ang mga braso ni Yezuan ay paulit-ulit na pinutol. Sa sobrang sakit ay hindi niya napigil ang umiyak. Kung hindi dahil sa dugo ng puno ng buhay, naputol na sana siya kahit galami lang siyang halimaw. Mamatay para sa akin. Matapos tadteran ng 15 beses, buong lakas na naglaslas si Yezuan. Kotsa! Sa malutong na tunog, tuluyang nabasag ang tiyan ng Deputy General. Bumagsak ang itaas na kalahati ng kanyang katawan. Gayunpaman, sa proseso ng pagbagsak, siya ay naglaslas ng husto. Swish! Isang malamig na flash lang ang nakita ni Yezuan. Pagkatapos, nakaramdam siya ng panlalamig sa kanyang lalamunan. Bumulwak ang dugo mula sa kanyang lalamunan. Lagok, lagok. Nagmamadaling tinakpan ni Yezuan ang kanyang lalamunan gamit ang isang kamay. Ginamit niya ang kanyang zinki upang harangan ang dugo at idiniin ang kanyang ulo sa isa pa. Halos maputol na ng laslas na iyon ang buong ulo niya. Sa kabutihang palad, mabilis siyang nag-react at idiniin ang kanyang ulo, na nagpapahintulot sa bloodline ng Divine Tree of Life na makabawi. Makalipas ang isang segundo, half, natakot ako sa kamatayan. Nakahinga ng maluwag si Yezuan. Kung pinutol ang kanyang ulo, wala itong silbi kahit na mayroon siyang bloodline ng Divine Tree of Life. Siyempre, ayos lang kahit putulin ang ulo niya. Kung tutuusin, mayroon pa siyang clone sa Eastern Continent. Gayunpaman, ang clone na iyon ay hindi pa nakakalusot sa Half-Jizen. Kung ang pangunahing katawan ay mamamatay, ang clone ay kailangang magtanim muli. Damn it, nakalimutan kong mag-iwan ng Supreme Pill para sa clone ko. Tumingin si Yezuan sa Deputy Saber General sa lupa at hindi sinasadyang umatras ng ilang hakbang. Ang lahat ng Supreme Pills na nakuha niya ay nilamon ng kanyang orihinal na katawan, at nakalimutan niyang itago ang isa. Kung hindi, ang kanyang clone sa Eastern Continent ay makakalusot din sa Half Supremacy.
Kung may mangyayari sa pangunahing katawan sa libingan ng general, ang kanyang clone ay makakabalik. Young man, you are very powerful. Congratulations on passing the test. Ang gantimpala para sa ika-10 pagsusulit ay quasi-supreme spiritual treasure. Anong uri ng sandata ang gusto mo? Muling tumunog ang boses na iyon. Isang espada. Sumagot si Yezuan nang hindi nag-iisip. Anong biro? Mayroon siyang bloodline ng divine sword sa kanyang katawan, na maaaring tumaas ng 50% ang kapangyarihan ng kanyang sword skills at comprehension. Kung hindi siya pipili ng espada, pipili ba siya ng sable? Okay. Nang matapos siyang magsalita, isang mahabang espada ang biglang nahulog mula sa langit. Nagmamadaling lumapit si Yezuan at kinuha ang mahabang espada. Ang pangalan ng espada ay Lingshi. Lingshi Sword, isang quasi-supreme divine weapon. Namilog ang mga mata ni Yezuan. Kung mayroon siyang quasi-supreme divine weapon na ito ngayon, ang Deputy Saber General ay wala. Malamang, sa wala pang 3 round, ang Deputy Long Saber na iyon ay papatayin. Ang quasi-supreme divine weapons, tulad ng ethereal divine weapons, ay maaaring alagaan ng tunay na enerhiya. Bukod dito, ang isang quasi-supreme spiritual treasure ay magiging mas malakas kaysa sa upper-grade ethereal divine weapon. Inihambing ni Yezuan ang Lingshi Sword sa bawang sword. Ang Lingshi Sword, na hindi naalagaan ng tunay na enerhiya, ay nalampasan na ang bawang sword, na inalagaan ng 12 taon. Nadobol muli ang lakas nitong labanan. Nagtataka ako kung ano ang kaharian ni Master at Xingwo. Hindi maiwasan ni Yezuan na mag-isip. Ang mga taong ito ay mga half-supreme martial artist din, ngunit hindi siya nagtanong. Kung tutuusin, sikreto ang kanilang kaharian. Sino ang magsasabi sa iba? Binata, natanggap mo na ang gantimpala para sa ika-10 pagsusulit. Maaari kang pumunta ng direkta sa palasyo ng general. Siyempre, maaari ka ring pumunta sa Sudong Lake o sa Smelting Building. Panipi, dumagundong. Nang matapos siyang magsalita ay biglang bumukas ang isang pinto sa gilid ng training ground. Sinulyapan ni Yezuan ang Wolffang Cavalry at ang Deputy Saber General. Sa katunayan, gusto niyang dalhin ang mahabang saber. Pagkatapos ng lahat, ito ay isa ring quasi-supreme divine weapon. Gayunpaman, ang mahabang saber na ito ay sumanib sa Deputy Saber General, kaya malamang na hindi niya ito makuha. Bukod dito, ang natitirang kamalayan ng Wolffang General ay tiyak na hindi papayag na kumuha siya ng mahabang saber. Sa sandaling iyon, hinawakan ni Yezuan ang Lingshi Sword at ang bawang sword at pumasok sa pinto. Sa likod ng pinto, may 3 landas na tatahakin. Direktang nasa unahan ang palasyo ng general, ang Sudong Lake ay nasa kaliwa, at ang Smelting Building ay nasa kanan. Naipasa ni Yezuan ang ika-8 pagsusulit at nakakuha ng mapa ng libingan ng general. May ilang marka doon. Ang Wolffang General ay mapagpasyahan sa pagpatay. Ang mga sundalong nasa ilalim ng kanyang pamumuno ay napakatapang at mabangis. Pumatay sila ng hindi kumukurap. Kaya naman, kailangang sanayin ng mga sundalong ito ang kanilang estado ng pag-iisip upang maiwasang mahulog sa landas ng pagpatay. Ang Sudong Lake ay para tulungan ang mga sundalong ito. Ito ay talagang isang hanay ng ilusyon na maaaring mag-alis ng mga panloob na demonyo ng mga sundalo. Tulad ng para sa Smelting Building, ito ay talagang isang lugar upang magpanday ng mga armas at mekanismo. Mayroong maraming mga mekanismo doon, na sumubok sa lakas at pananaw ng isang tao. Tuwang-tuwa si Yezuan na hindi niya pinili ang Smelting Building. Hindi man siya tanga, pinakaayaw niya ang ganitong lugar. Kung gusto niyang matagumpay na makapasa sa Smelting Building, tiyak na mas mabagal ito kaysa sa Troop Training Ground. Ibang maze ang palasyo ng general na ito. Buti na lang at nasa akin ang mapa. Mukhang dapat kong marating ang pangunahing palasyo at makuha ang selyo ng general. Tumingin si Yezuan sa paligid. Ang kanyang intuition ay nagsabi sa kanya na ang General Seal ay dapat nasa pangunahing palasyo. Agad siyang naglakad ng diretsyo. Hindi nagtagal, lumabas na siya ng Troop Training Ground. May malaking palasyo sa harapan niya. Ito ay ang palasyo ng general. May tao dyan. Panipi. Sa sandaling ito, nakataas ang isang kilay ni Yezuan dahil bigla niyang nakita ang isang itim na figure na sumugod sa palasyo ng general.
Naalala niya na sa 5 pangunahing paksayon, tanging ang mga tao mula sa pamilya Shangguan ang nakasuot ng itim na balabal at itim na scarf sa mukha. Mukha silang misteryoso. Gayunpaman, ang ikinagulat ni Ye Zuan ay ang kabilang partido ay lumabas ng mas mabilis kaysa sa kanya. O tama, makakalabas ka na sa troop training ground pagkatapos mong maipasa ang ika-5 pagsusulit. Biglang naalala ni Ye Zuan ang bagay na ito. Dahil may nauna nang pumasok sa palasyo ng general, hindi siya maaaring mahuli. Mabilis siyang sumugod ngunit nawala sa paningin niya ang itim na figure. Kalimutan mo na, susundin ko ang mapa at hahanapin ang pangunahing palasyo. Kabanata 748. Nagkaroon pa rin ng ilang mga mekanismo at puppet sa General's Hall. May mapa lang si Ye Zuan, ngunit hindi nito ipinahiwatig kung nasaan ang mga mekanismo. Kaya naman, hindi siya nang ahas na tumakbo ng napakabilis. Whoosh! 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 Nagsimulang sumulong si Ye Zuan matapos alamin ang mekanismo sa isa sa mga daanan. Nagkaroon ng pattern sa anyo ng quiver. Inabot siya ng ilang minuto para malaman ito. Gayunpaman, pagkatapos niyang dumaan sa daanan, nakarinig siya ng hindi pangkaraniwang tunog. Khlang! 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 Ang tunog ng pagbangga ng mga sandata ay pumasok sa tainga ni Ye Zuan. May labanan sa sulok sa unahan. Nagliwanag ang mga mata ni Ye Zuan. Gayunpaman, hindi niya magagarantiya na ang mga tao sa harap ay nasa kanyang panig. Pero, may boses sa harap na pamilyar sa kanya. Xing Wo. Mabilis na sumugod si Ye Zuan. Nang lumiko siya sa kanto, nakita niya si Xing Wo. Sa sandaling ito, si Xing Wo ay inaatake ng 2 tao. Tumingin si Ye Zuan sa paligid. Maliban sa 6 na tao mula sa Shangguan clan, na nasa ilalim ng itim na balabal, naalala niya ang iba. At least, alam niya kung saang faction sila galing. Sa 2 taong umaatake kay Xing Wo, ang isa ay mula sa Yang clan, at ang isa ay mula sa Li clan. Napakabilis nila, mas mataas ang kanilang kaharian kaysa sa akin. Kumunat ang noo ni Ye Zuan. Ang bilis ng 3 taong ito ay halos pareho. Tinansya ni Ye Zuan na ang kanilang mga testamento ay halos 30% na kumpleto. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na mas mabilis sila kaysa kay Ye Zuan. Ang mga mata ng isang eksperto sa pamilyang Li ay kumikislap nang makita niya si Ye Zuan. Hindi lamang iyon, ngunit napansin din siya ni Xing Wo at ng ibang tao. Anak, tumakbo ka. Nagmamadaling sumigaw si Xing Wo. Sina Xing Wo at Ye Zuan ay magkamag-anak. Kung hindi dahil kay Xing Wo, malamang ay papatay pa rin siya sa Heaven's Prison. Bilang karagdagan, si Xing Wo ay nasa kanilang panig. Hindi lang uupo at manunood si Ye Zuan. Mukhang may quasi-supreme divine weapon si Senior Xing Wo. Hinahangad ito ng mga eksperto mula sa Li at Yang clans, kaya gusto nilang patayin at nakawin. Agad na naintindihan ni Ye Zuan at nagmamadaling lumapit. Brat, anong ginagawa mo? Bago pa matapos magsalita si Xing Wo, nakita niya ang spiritual rhino sword sa kamay ni Ye Zuan. Ang kalidad ng espada ay tila hindi mas mababa sa espada na nasa kanyang kamay. Quasi-supreme divine weapon. Nakakuha rin si Ye Zuan ng isang quasi-supreme divine weapon. Magsanib puwersa tayo at patayin sila. Agad na nagbago ang isip ni Xing Wo. Sige, tumango si Ye Zuan at sumigaw. Kasabay nito, natuklasan ng mga eksperto ng Yang clan at ng Li clan na mayroon ding quasi-supreme divine weapon si Ye Zuan. Ngayon, maaari nilang hatiin ito ng pantay-pantay. Sa isang iglap, pumasok si Ye Zuan sa labanan. Ang kanyang kalaban ay ang eksperto mula sa Li family. Brat, pinili mo talaga ako. Hindi mo talaga alam ang pinagkaiba ng buhay at kamatayan. Malamig na sigaw ni Li. Aw! Ikaw ang mamamatay. Ikanaway ni Ye Zuan ang kanyang kaliwang kamay, at biglang lumitaw ang isang sinaunang longsword. Sa susunod na sandali, ang sinaunang longsword ay nabasag sa 9 na piraso. Ang isa sa 8 talam ay nawasak ng Saber Deputy General, kaya ngayon ang isa sa mga ito ay hindi sapat na makapangyarihan. Gayunpaman, ang bawang sword ay ginamit lamang upang makagambala sa kanya. Nether Dragon Ghostly Force, 36 Overlapping Shadows, Earth Pulse 256 Layers, Double Space. Ang dalubhasa mula sa pamilyang Li ay tinataka na ang 30% ng kanyang katawan sa kalooban ng dakilang emperador.
Ang kanyang lakas ay mas malakas kaysa sa Saber Deputy General. Bagamat ang malalim na kahulugan ay walang gaanong epekto sa isang half-step supreme, hanggat ito ay may kaunting epekto, maaari nitong matukoy ang kinalabasan ng labanan. Sa kabuuan, ang mga pag-atake ni Ye Zuan ay mas malakas at mas mabilis kaysa sa kanyang kalaban. Hindi na makakatagal ang kanyang kalaban. Sa makatuwid, halos sigurado si Ye Zuan na mananalo sa labanang ito. Bitik, isang beses lang tumama si Ye Zuan, ngunit hindi ito nakayanin ng kanyang kalaban at direktang pinalipad sa malayo. Hindi lang iyon, ngunit ang upper-grade ethereal divine weapon na inalagaan ng eksperto ng Li family sa loob ng ilang dekada ay nagkapira-piraso. Ang strike na ito ay kukuha ng iyong buhay. Solemn na ang ekspresyon ni Ye Zuan habang hinahampas niya muli ang kanyang espada. Matapos malaman ng Nether Dragon Ghostly Force, ang kanyang pag-atake ay kasing bilis ng kidlat. Ang slash ay dumaan sa katawan ng eksperto sa Li family sa isang iglap at naputol siya sa kalahati. Bagamat 2 slash lang ang ginamit ni Ye Zuan, lubos siyang nasisiyahan sa kanyang lakas. Matapos mamatay ang eksperto ng pamilya Li, mabilis siyang sumugod at kinuha ang kanyang interspatial ring. Dahil ang eksperto ng Li family ay narito upang tuklasin ang mga guho, walang maraming bagay sa interspatial ring, ngunit ito ay mas mahusay kaysa sa wala. Nag-iingat si Ye Zuan ng Supreme Peel at nilunok ang natitira. Halos kasabay nito, nilamon ng clone ni Ye Zuan sa Eastern Continent ang Supreme Peel na ito at nakapasok sa half-step Supreme Realm. Agad na pinatay ang eksperto sa Li family. Ang eksenang ito ay nahulog sa mga mata ni Qingwo at ng dalubhasa sa pamilya Yang. Laking gulat nila. Ang pinaka-nagulat ay walang iba kundi si Qingwo. Dati, noong gumagala si Qingwo sa Heavenly Prison, nagkataon na nakilala niya si Ye Zuan na gumamit ng wind-cutting blade, kaya niyaya niya itong maupo at mag-chat sandali. Noong panahong iyon, si Ye Zuan ay isa lamang unang yugto ng dakilang emperador. Ngunit ngayon, lumaki na si Ye Zuan sa punto kung saan maaari niyang patayin ang isang half-step Supreme Realm expert. Mahirap itong tanggapin ni Qingwo. Senior Qingwo, tutulungan kita. Sigaw ni Ye Zuan at agad na tumalikod at nagmamadaling bumalik. Ang dalubhasa sa Yang family ay hindi tanga. Ang lakas ng kanyang kasama ay katulad ng sa kanya, ngunit maging siya ay pinatay ni Ye Zuan sa isang iglap. Hindi pa banggitin si Qingwo, kahit si Ye Zuan ay kayang patayin siya ng mag-isa. Kung hindi siya umalis, nililigawan ba niya si kamatayan? Haha, sa tingin mo makakatakas ka sa akin? Ngumisi si Ye Zuan sa kanyang puso at sumugod kasama ang Nether Dragon Ghostly Force. 36 overlapping shadows. 256 layers ng Earth Pulse. Napakabilis ng kanyang pag-atake. Ang dalubhasa sa pamilya Yang na may 30% ng kanyang Great Emperor willpower na Seliado ay hindi ito makatiis. Siya ay pinalipad, at ang kanyang mataas na kalidad na Void God weapon ay nabasag sa isang iglap. Malungkot ang mukha ng dalubhasa sa Yang family habang nagmumura sa kanyang puso. Gayunpaman, hindi na niya nakitang muli ang pag-atake ni Ye Zuan. Whoosh! 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 Sa katunayan, hindi umatake si Ye Zuan dahil hindi niya ito kailangan. Lumipad na sa kanyang harapan ang 7 matutulis na talam. Fu! 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 Ang 7 talam ay bumaon lahat sa ulo ng dalubhasa sa pamilya Yang. Sa susunod na sandali, ang ulo ng dalubhasa sa Yang family ay sumabog, na naging isang walang ulo na bangkay. 2 half-step supreme na may 30% ng kanilang Great Emperor willpower na Seliado ay patay na. Mabilis na sumugod si Ye Zuan at pinanatili ang interspatial ring. Bagamat tumaas lang ng kaunti ang kanyang paglilinang, hindi naman ito masama. Senior Qingwo, okay ka lang? Tanong ni Ye Zuan. Sa sandaling ito, si Qingwo ay natulala na sa kinatatayuan. Ang 2 tao na hindi niya kayang labanan ay isa-isang pinatay ni Ye Zuan. Kung ganoon, ang lakas ni Ye Zuan ay mas malakas na kaysa sa kanya. Ayos lang ako. Kinalma ni Qingwo ang kanyang sarili at tumawa ng mahina. Kung ikukumpara sa iyo, ang aking kakayahan ay talagang wala. Senior Qingwo, nambobola mo ako. Ngumiti si Ye Zuan at nagtanong, nagtataka ako kung ang iba ay. Kabanata 749. Nasa 3 lugar pa daw si Master at ang iba pa. Kinaikit ni Ye Zuan ang kanyang mga mata.
Ang mapa na nakuha niya ay may mga paliwanag para sa lahat ng tatlong yugto. Kung ang isa ay hindi sapat na malakas, sila ay nakulong sa lugar ng pagsasanay. Kung ang isa ay hindi sapat na malakas, mahuhulog sila sa mga ilusyon. Ang smelting building ay maaari ding makulong doon. Sa anumang kaso, ang mga makakalabas ay lahat ay may kakayahan. Huwag na nating alalahanin iyon sa ngayon. Nakakuha ako ng mapa mula sa Sudang Lake. Pumunta tayo sa pangunahing bulwagan at kunin ang selyo ng general. Kapag nakuha natin ito, makokontrol natin ang puntod, sabi ni Ching Wu. Kontrolin ang puntod. Nagtaas ng kilay si Yezuan. Hindi ba dapat kontrolin ng selyo ang 3,000 Wolfang Cavalry? Gayunpaman, kung makokontrol niya ang buong libingan ng general, maganda iyon. Fair na, sabi ni Ching Wu, nangunguna sa daan. Ngayong katrabaho na siya ni Yezuan, mabilis silang umaban. Palapit sila ng palapit sa main hall. May mapa si Yezuan sa kanyang kamay, ngunit napagtanto niya na ang ruta ni Ching Wu ay iba sa kanya. Nagtungo din ito sa main hall. Si Ching Wu ay nagmula sa Sudang Lake, habang siya ay nanggaling sa training ground. Kung ganoon ang kaso, maaaring may ibang mapa rin ang smelting building. Alinmang paraan, ito ay humantong sa pangunahing bulwagan. Sa pagtutulungan ni Yezuan at Ching Wu, nakarating sila sa main hall nang wala pang kalahating oras. Gayunpaman, sarado ang mga pintuan ng pangunahing bulwagan. Kung gusto kong buksan ang pinto sa pangunahing palasyo, kailangan kong tipunin ang lahat ng 5 elemento. Nang makita ni Yezuan ang mga salita sa pader na bato sa tabi ng pasukan ng main hall, agad niyang inilibot ang kanyang mga mata. Dalawa lang sila. Tiyak na hindi nila maaaring tipunin ang lahat ng 5 elemento. Ako ay sa elemento ng apoy, ikaw ay sa elemento ng lupa. Hanggat tayo ay kumukuha ng metal, kahoy, at tubig, maaari nating buksan ang mga pinto, sabi ni Ching Wu. Bagamat iyon ang nangyari, ang elementong kahoy ay kasing bihira ng elemento ng lupa. Paano kung wala sa 31 ang dumating na may elementong kahoy? At saka, kahit may katangian siyang kahoy, paano kung natrap siya sa 3 lugar na iyon sa military training ground o namatay? Wala nang ibang paraan. Mukhang maghihintay lang tayo. Walang magawang umiling si Yezuan. Nauna talaga sila, pero kung hindi nila matipon ang 5 elemento, hindi sila makakapasok. Sa makatuwid, maaari lamang silang maghintay. May kabuoang 3 daanan patungo sa pangunahing palasyo. Si Yezuan at Ching Wu ay nagtatago sa landas na patungo sa Comheart Lake, habang si Yezuan ay nakatambak ng maraming Pictrue Profound Realm puppet sa iba pang 2 landas. Bagamat 5 lang ang lakas ng labanan ng mga puppet na ito, kapag may dumating, tiyak na madudurog sila. Sa ganoong paraan, malalaman ni Yezuan at Ching Wu. Naghintay si Yezuan at Ching Wu ng 1 oras. Ano ang nangyayari sa Wolfang General na ito? Ang Half-Step Supremes ay bihirang gumamit ng profound meanings. Bakit kailangan niyang tipunin ang lahat ng 5 elemento para mabuksan ang gate? Pakiramdam ni Bluefire ay walang magawa. Ang Half-Step Supreme ay karaniwang umasa sa kanilang pangangatawan at pag-aapoy upang lumaban. Ang malalim na kahulugan ay hindi masyadong kapakipakinabang sa Half-Step Supremes, maliban kung naiintindihan nila ang mga malalim na kahulugan tulad ng Earth Traversal, Wind Acceleration, at Dual Space. Kotsa, biglang, isang boses ang pumasok sa tainga ni Yezuan at Ching Wu. Nanginginig ang kanilang mga katawan na agad na tumakbo papunta sa isang sulok para tingnan kung sino ang dumating. Nanggaling ang boses sa katabi, at napakalapit nito. Bagamat may opisyal na titulo si Ching Wu, sa ilalim ng ganoong mga pangyayari, hindi yun pinansin ng kabilang partido. Papatayin muna nila siya. Hindi nagtagal, lumitaw ang taong nakaakit ng atensyon ni Yezuan at Ching Wu, at hindi lang ito isang tao. Xuanzong, Tai, ikaw pala. Agad na tumakbo palabas si Ching Wu. Ang mga bagong dating ay ang Mountain Man Xuanzong at Sword God Tai. Hindi inaasahan ng Mountain Man na sina Xuanzong at Sword God Tai na makakatagpo ang sarili nilang mga tao. Nang tumunog ang boses ni Ching Wu, muntik na silang umatake. How was it? How was your harvest? Tanong ni Ching Wu. Not bad. Dumaan ako sa soldier training ground at nakakuha ng quasi-supreme divine weapon.
Gayunpaman, ibinigay ito ni Tai Yi sa ikapitong palapag ng smelting building, sabi ng taga-mountain na si Zuan Zong. Hindi mahalaga kung hindi mo ito nakuha. Ngayong nakarating na tayo sa pangunahing palasyo, basta't makuha natin ang selyo ng general, makokontrol natin ang libingan ng general. Umalma si Ching Wu. Nagtatakang tanong ng Sword God Tai Yi, paano mo malalaman na kayang kontrolin ng General Seal ang libingan ng general? May nalalabi na kalooban ni General Wolfang sa Sudong Lake, at sinabi niya sa akin ang tungkol dito. Gayunpaman, ang General Seal ay hindi isang bagay na makukuha ng ordinaryong tao. May isa pang pagsubok sa pangunahing palasyo. Hindi lamang iyon, ngunit kailangan din nating tipunin ang lahat ng 5 elemento upang buksan ang pinto sa pangunahing palasyo. Sagot ni Ching Wu. Naintindihan na ni Yezuan noong kasama niya si Ching Wu, kaya hindi na siya nagulat. Kailangan nating buksan ang pinto at ipasa ang pagsusulit para makuha ang General Seal. Ang Mountain Man na sina Zuan Zong at Sword God Tai Yi ay nagkatinginan. Mayroon akong metal at water elements, Mountain Man Zuan Zong ay mayroong earth and wood elements, at Ching Wu, you have the fire element. You have all 5 elements. Lumiwanag ang mga mata ni Sword God Tai Yi habang nakatingin sa paligid. Sina Yezuan at Ching Wu ang unang nakarating sa pangunahing palasyo, ngunit hindi maganda ang kanilang kapalaran. Dito talaga sila napadpad. Kung hindi nila matipon ang natitirang 2 elemento, hindi rin sila makapasok sa pinto, lalo pa ang pag-usapan ang tungkol sa General Seal. Gayunpaman, nakalimutan ni Ching Wu na ang Sword God Tai Yi at Mountain Man Zuan Zong ay parehong may 2 elemento. Ang metal na elemento ay Sword God Tai Yi, ang wood element ay Mountain Man Zuan Zong, ang water element ay Sword God Tai Yi, ang fire element ay Ching Wu, at ang earth element ay Mountain Man Zuan Zong at Yezuan. Mayroon silang lahat ng 5 elemento. Pumasok na tayo bago pa sila makarating dito. Agad namang sumugod silang 4. Pinanood ni Yezuan ang pagbuhos nilang 3 ng kanilang true chi ng iba't ibang elemento sa bilog na butas sa pintuan ng pangunahing palasyo. Dumagundong. Sa wakas ay bumukas ang pinto ng pangunahing palasyo. Agad namang pumasok ang 4. Isara muna natin ang pinto. Iminungkahi ni Ching Wu. Napakahirap nilang tipunin ang lahat ng 5 elemento, kaya't hindi nila basta-basta pinapasok ang iba. Kung gusto nilang pumasok, kailangan nilang tipunin muli ang lahat ng 5 elemento. Dumagundong. Itinulak ang pinto, at muling nag-activate ang array. Pagkatapos ay nagsimula silang 4 na tumingin-tingin sa paligid at lakihan ang pangunahing palasyo. Ang pangunahing palasyo ng general ay mayroon lamang 16 na haligi at isang plataporma sa gitna. Nasa plataporma ang 4 na Long Saber Deputy Generals. Sa gitna ng 4 na Long Saber Deputy Generals ay isang set ng golden armor. Ang gintong baluti ay may hawak na espada sa isang kamay at isang parisukat na bagay sa kabilang kamay. Ito ay dapat na ang General Seal. Sa lahat, binabati kita sa pagdating sa pangunahing palasyo. Sa sandaling ito, isang boses ang biglang umalangaw sa pangunahing palasyo. Boses iyon ni General Wolfang. Si Yezuan at ang 3 pa ay nakinig ng mabuti. Hindi sila agad pumunta para kunin ang General Seal, dahil si General Wolfang ay bihasa sa arrays at mechanisms. Sino ang nakakaalam kung mayroong isang mapanganib na mekanismo sa platform? General Wolfang, paano natin makukuha ang General Seal? Galit na tanong ni Ching Wu. Kabanata 750, kahit na ang Wolfang General ay patay na sa loob ng libu-libong taon, ang kanyang matagal na kalooban ay hindi nawala. Huminto siya at sinabing, kung gusto mong kunin ang General Seal, kailangan mong talunin ang 4 kong Long Saber Deputy Generals at ang Dragon Patterned Golden Armor na ginugol ko sa buong buhay ko. Gotcha! Nang matapos ni General Wolfang ang kanyang mga salita, biglang gumalaw ang 5 armor sa entablado. Tulad ng inaasahan, maaari silang lumipat. Ang nasa kaliwang kamay ng Dragon Patterned Golden Armor ay ang General Seal. Kung sino man ang makakakuha nito, ang buong General's Tomb ay magiging kanya, kasama ang Dragon Patterned Golden Armor. Umalangaw ang boses ni General Wolfang sa pangunahing bulwagan. Dragon Patterned Golden Armor, parang sobrang dominanti. Panipi, bulong ni Yezuan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang mga salitang ito ay narinig ni General Wolfang.
Ha, binata, itong dragon pattern golden armor ay gawain ng buhay ko. Hanggat itali mo ito sa iyong dugo, maaari mong itago ito sa iyong dantian. At the same time, ang dragon pattern golden armor ay hindi masisira at may espesyal na epekto. Kakayanin nito ang 20% ng kapangyarihan ng Supreme Being Tribulation. Tumawa ang nagtatagal na kalooban ni General Wolfgang. Pagkasabi niya nun, nagulat ang apat na naruroon. Makatiis sa 20% ng kapangyarihan ng Supreme Being Tribulation. Pagkatapos makapasok sa Peak Great Emperor Realm, ang isa ay magiging half-supreme being. Gayunpaman, mayroong iba't ibang antas ng half-supreme being. Tanging ang mga nagselyado ng 100% ng kalooban ng Great Emperor Realm ang makakatanggap ng Supreme Being Tribulation. Kung nalampasan nila ang kataas-taasang pagiging kapigatian, maaari nilang paikliin ang kataas-taasang pagiging gininto ang katawan. Alam ni Ching Wu at ng iba pa ang kapangyarihan ng Supreme Being Tribulation. Bagamat hindi nila ito nakita noon, narinig na nila ito. Kung ang 10 half-Supreme Being Peak Great Emperors ay nakatanggap ng Supreme Being Tribulation, isa lang ang maaaring tunay na maging Supreme Being. Gayunpaman, ang Dragon Pattern Golden Armor na ito ay makatiis ng 20% ng kapangyarihan ng Supreme Being Tribulation. Ito ay simpleng kamanghamanghang. Haha, ngayon alam mo na ang kapangyarihan ng Dragon Patterned Golden Armor. Sa kasamaang palad, noong isinuot ko ang Dragon Patterned Golden Armor na ito, ako ay pinagputol-putol pa rin ng Supreme Being Tribulation. Tanging isang matagal na kalooban ko na lang ang natitira. Panipi, bumantong hininga si General Wolfgang at sinabing, sige, kung gusto ninyong apat ang General Seal, sige. Kotsa. Sa ilalim ng kontrol ng matagal na kalooban ni General Wolfgang, ang Dragon Patterned Golden Armor ay bumaba sa entablado. Ang iba pang apat na Deputy General ay tumingin din kay Ye Zuan at sa iba pa, naghihintay sa kanilang pag-atake. Ang Dragon Patterned Golden Armor na ito ay talagang hindi masama, ngunit pagkatapos ng napakaraming taon ng cultivation, 30% lang ng aking katawan ang tinatakan ko sa kalooban ng Great Emperor. Hindi ako nakatadhana na maging Supreme Being sa buhay na ito. Alam ni Ching Wu ang kanyang sariling halaga at walang magawang umiling. Matanda na ako, kahit na makuha ko ang Dragon Patterned Golden Armor, hindi ito magiging kapaki-pakinabang sa akin. Umiling si Sword God Tai. Malinaw ang kanilang intensyon. Sumusuko na sila sa Dragon Patterned Golden Armor. Sa sandaling iyon, tumingin si Ye Zuan kay Mountain Man Zuan Zhongshan. Ang mountain man na si Zuan Zhongshan ay may hitsura ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki at mukhang medyo mas bata. Ye Zuan, huwag mo siyang tingnan, paalala ni Ching Wu. Nakuha lang niya ng kaunti ang Immortal Spring nang nagkataon noong gumala kami sa Sunflame Sacred Dynasty. Siya ang pinakamatanda sa aming tatlo. Nagbigay ito ng takot kay Ye Zuan. Bigla niyang naalala na ilang dekada nang magkasama silang tatlo sa mundo. Ako nga ang pinakamatanda, sayang kong ibigay sa akin itong Dragon Patterned Golden Armor. Para kay Ye Zuan, ikaw ay nasa early 20s pa lang. Mayroon kang pinakamataas na posibilidad na maabot ang tuktok ng half-step Supreme Being at silyuhan ang 100% ng kalooban ng Great Emperor. Kung gagamitin mo itong Dragon Patterned Golden Armor, maaari kang maging Supreme Being. Sa oras na iyon, maaari kang magtatag ng isang kaharian at isang sagradong dinastiya. Tumingin si Zuan Zhongshan sa bundok kay Ye Zuan at sinabi, ito, natigilan si Ye Zuan. Noong una ay naisip niya na kailangan niyang makipagkompetensya kay Ching Wu at sa iba pa, ngunit ngayon ay tila hindi iyon ang nangyari. Tutulungan ka naming tatlo na makuha ang General Seal at hahayaan kang kontrolin ang libingan ng general. Pagdating ng oras, maaari kaming magpainit sa iyong kaluwalhatian, sabi ng Sword God Tai. Malaki ang pag-asa nilang tatlo kay Ye Zuan. Bagamat ang personal na disipulo ni Mountain Man na si Zuan Zhongshan, si Hiyan, ay isa ring half-step Supreme Being, nasa edad 40 na siya. Iyon lang ay binigyan siya ng Mountain Man na si Zuan Zhongshan ng ilan sa Immortal Spring. Sa mga tuntunin ng kakayahan, walang sino mang naruroon ang maihahambing kay Ye Zuan. Sige, dahil nagkasundo silang tatlo, natural na hindi makatanggi si Ye Zuan, kaya agad siyang tumango.
Mukhang mas makapangyarihan ang apat na Deputy Saber General na iyon kaysa sa mga nasa troop training ground. Pipigilan namin sila ni Sword God Tai. Ikaw at si Qingwu ang haharap sa dragon-patterned golden armor. Sumulyap sa kanya ang mountain man na si Zuan Zhongshan. Galing siya sa troop training ground, kaya nakita niya kung gaano kalakas ang Deputy Saber Generals. Bagamat mayroon na siyang quasi-supreme divine weapon, hindi siya nang ahas na maging pabaya dahil napakarami sa kanila. Kayong apat, kung handa na kayo, kumilos kayo. Muling tumunog ang boses ng Wolffang General. Pumunta ka. Nagkatinginan ng mountain man na sina Zuan Zhongshan at Sword God Tai, pagkatapos ay agad na kumawala. Kasabay nito, nag-condense din si Qingwu ng 6 na flame doppelganger para tumulong. Binasag din ni Ye Zuan ang bawang sword, umaasang mabilis na haharapin ang 4 na Deputy Saber Generals. Hanggat matalo ang 4 na Deputy Saber Generals, panahon na para kubkuban nilang 4 ang Dragon Pattern Golden Armor. Mabilis na nagwalas ang 4, buong lakas nilang inatake ang 4 na Deputy Saber General. Gayunpaman, unang natalo ng Dragon Pattern Golden Armor ang kanilang mga pag-atake, pagkatapos ay dumiretso para kay Ye Zuan. Ang bilis naman. Nagtaas ng kilay si Ye Zuan. Ang Dragon Pattern Golden Armor ay talagang mas makapangyarihan kaysa sa Deputy Saber Generals. Sa bilis niya ngayon, baka hindi niya ito matalo. Kayong tatlo, bigyan mo ako ng interspatial rings mo. Nagmamadaling sumigaw si Ye Zuan sa galit. Sa ganoong sitwasyon, hindi na makapagtago si Ye Zuan, dahil kung matatalo sila, mamamatay lamang sila. Kung namatay sila, ano ang silbi ng interspatial ring? Nagulat si Qingwu at ang dalawa pa nang marinig nila ito. Agad nilang hinubad ang kanilang interspatial rings nang walang pag-aalinlangan at inihagis ito kay Ye Zuan. Sa oras na ito, ang Dragon Pattern Golden Armor ay nagwalas na sa harap ni Ye Zuan na may hawak na Wolffang Sword sa kanyang kamay at nilaslas. Klang! Itinaas ni Ye Zuan ang kanyang Spiritual Rhino Sword ng mataas at hinarang ang pag-atake. Sa isang iglap, naramdaman ni Ye Zuan ang matinding pressure. Ang Dragon Pattern Golden Armor ay hindi bababa sa 2 beses na mas malakas kaysa sa Deputy Saber Generals. Ang Deputy Saber Generals ay kayang lumaban sa 100 tao lamang, at ang Dragon Pattern Golden Armor ay 2 beses na mas malakas kaysa sa Deputy Saber Generals. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na ang Dragon Pattern Golden Armor ay makakalaban sa 200 tao lamang. 2 beses na mas makapangyarihan ang magiging walang katapusang pinalalaki. Posible itong maging 300, 400, o kahit 500 tao. Kung hindi nakabisado ni Ye Zuan ang Nether Dragon Ghostly Force, ang pag-ataking ito ay hawad lang sa kanya sa kalahati. Sevenfold Fiery Dragon Sword. Si Qingwu at ang kanyang 6 na Fire Avatar ay naglaslas sa Dragon Pattern Golden Armor. Ang 7 hiwa na pinagsama sa isa ay napakalakas. Tumalikod ang Dragon Pattern Golden Armor at pinawi ang pag-atake gamit ang isang slash. Gayunpaman, binili rin siya nito ng ilang oras. 36 Overlapping Shadows, Pulsation of the Earth 256 Layers. Sinamantala ni Ye Zuan ang pagkakataong talunin ng Dragon Patterned Golden Armor.